Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Kamusta na po kayo at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. No? Binabati po natin ang ating pong mga tagapakinig, no? Diyan sa buong Luzon. Yan, siyempre, naririnig po kasi tayo hanggang sa Mindoro po. No? At tayo nagpapasalamat na meron tayong mga pagkakataon na mga ganito para tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang mga listeners po natin dito po sa Mega Manila. No? At kung meron kayong gustong i-review na ating pong mga programa, ay maaari po kayo na mag-log-in sa inyong Facebook at tingnan niyo po yung ating pong Adventist World Radio Manila Facebook page at YouTube channel. At syempre, binabati rin po natin ang lahat, no, na kayo po ay nagbibiyahe man o kayo ay nasa bahay, kung ano kayo ay nagtatrabaho na ngayon, ay ingat-ingat po at nawa ipagpalain kayo ng ating Panginoon. Yan. So, ano po ba yung mga karaniwang hinaing ng ating pong mga kaibigan, no? Mga tao ngayon? No? Sabi po dito, paano ba tayo na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng magandang understanding, no? Sa ating pong mga depresyon, no? Paano ko kaya maintindihan natin na may mga depresyon ng mga tao? Paano natin mauunawaan ito? Yan. At siyempre, ito pa iba, maiiwasan ba natin na tayo magkaroon ng depresyon? No? Ito po ay isang malaking tanong, no, sa bawat isa sa atin na ating pong iniisip na ang hirap naman kung tayo ay merong depresyon sa ating pong buhay. Paano po natin maiiwasan at matutulungan yung iba sa mga depression na kanila pong nararanasan? At ano ba talaga ang maaaring maging tugon sa atin na tayo makaiwas sa mga depression na ito? Kaya naman, tayo ay sa ating pong programa sa mga pangakong di nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong. Yan, at ating pong titingnan po ang ilan sa mga teksto sa banal na kasulatan para ating pong malaman kung ano ba talaga, no, ang paraan para tayo po ay maunawaan po natin ang depresyon. Yan. Ang text po natin ay galing po sa Psalm 34:18. No? Ito po ang sabi, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Napaganda po na binabanggit po sa atin dito na ang ating Panginoon daw po, no, ay malapit sa mga bagbag na puso, no? At inililigtas ang mga nasisirang loob. Oh, ang ganda po, no? Na tayo pala, kung nadidepress po tayo, ay nililigtas tayo ng ating Panginoon. No? Malapit ang ating Panginoon kung tayo po ay nababagbag ang ating pong mga kalooban. Marami po ang nakakaranas nito. Alam niyo po, ang depression, ito po ay nakikita talaga. Ito po ay totoong mga nangyayari. It is real, no? Hindi po ito lamang na parang kalungkutan o yung kahinaan. Ito po ay isang malalim na emosyonal at spiritual na pakikibaka na yung ito po ay nakakaapekto sa maraming mga tao sa kabila po ng mga kahit sila po ay mga Kristiyano. Ang mapag-unawa sa depresyon ay ito po ay nagsisimula sa habag. Ito po ay sinimula sa katotohanan at pag-asa kay Kristo. No? Kaya naman sa ating pong acronym, tingnan po natin ano pa ang acronym natin dito. Siyempre, napakaganda na HOPE ang ating pong acronym. Dahil meron pong pag-asa na kahit po tayo ay nakakaranas ng hirap, no, sa ating pong buhay. Na kahit po tayo ay nakakaranas na sa ating pong buhay ay meron pong mga nangyayari, no, na nakakapagbagbag ng ating pong damdamin. So tingnan po natin yung hope. No? Kung tayo ay depressed, ano ang sagot? Magkaroon tayo ng hope o pag-asa sa Tagalog. H, honor the struggle. Yan. Atin daw pong igalang, no? Agalang ang pagkakaiba. O kaya, atin pong tanggapin, no? Na meron po talagang struggle sa buhay. Pangalawa, O,
open your heart with compassion. No? Buksan po daw natin ang ating pong puso na meron pong habag. Yan. At letter P, point to God's promises. No? Ituro daw po natin ang mga merong depresyon sa pangako ng ating Panginoong Diyos. At ang letter E, encourage healing through help. No? Hikayatin daw po natin ang ating pong mga kaibigan na nadidepress, no, sa pamamagitan po ng tulong. Yan, no? Kailangan po talaga na tayo po ay humingi ng tulong. So tingnan po natin, isa-isa po natin yung hope, no, na isang tugon para po sa ating pong mga tao, mga kakilala, mga kaibigan na meron pong depression. Letter H, ano daw po yung sabi dito? Honor the struggle. Don't minimize it. Oh, sabi po dito, i-honor daw po natin, igalang po natin o tanggapin natin na meron pong struggle. Ano? Naghihirap. Huwag daw po natin itong maliitin o paliitin, no? Yung struggle nito. Minsan po yung depression ay hindi po ito haka-haka lamang o kayong nakakaramdam lang tayo ng mga kaba. Ito po ay isang tunay na pakikibaka o labanan, no, na dapat po natin itong kilalanin. Hindi po natin ito kahihiyan, okay? O ito po ay pag iniisip natin na makakaano sa atin, makakapaalis po sa atin. Ito po ay dapat na i-honor natin at tanggapin po natin ang bawat isa sa atin. Kaya nga ito po, no, napaka-importante na una, i-honor po natin na meron po talagang struggle. No? Hindi po natin pwede sabihin, ako, guni-guni mo lang yan. Hindi na pwede sabihin na ano lang niya, isip-isip mo lang yan, hindi naman yan totoo. Kaya nga napaka-importante, sabi po sa 1 Kings 19:4, Elijah prayed, I had enough, Lord, take my life. No? Kahit po si Elijah, nakakaranas din naman ng struggle. At ang panalangin nga niya, no, Panginoon, tama na, Panginoon, kunin mo na ang aking buhay. Yan po ay yung mga kataga na naririnig po natin doon sa mga tao na merong depresyon. Kayo po ba ay nakakaranas din ng ganyan? Nakakaranas din pa kayo ng depresyon at yan din po ba ang sinasabi natin? Alam niyo po, wag po nating sabihin na, baliwala lang yan. Konti lang yan sa mga naranasan ko. Pero alam niyo po kasi, kanya-kanya po tayong pagtanggap sa mga problema. May mga time, yung iba talaga ay kaya, no, na talagang very patient sa struggle. Yung iba naman ay madaling nadidepress. Yung iba naman ay parang baliwala lang sa kanila yung mga problema. No? Hindi po natin pwedeng i-generalize na dapat tayo lahat ganito. No? Sama-sama tayo. Team building. Team building tayo. Na tayo ang bawat isa sa atin. Dapat pare-pareho nalalaban. Pero alam niyo po, kahit sa gera, no? May mga tao, may mga sundalo na sila po ay talagang malakas ang kanila po mga kalooban. Meron namang iba, pag nakakita na ng dugo, talaga pong nanghihina na. Kaya nga, atin pong kilalanin, no, na tayo ay meron talagang mga struggle. Dahil kapag kinilala po natin yung struggle po natin, atin pong tinatanggap ito. At kapag tinanggap na po natin ito, ay humihingi na tayo ng tulong. No? Dahil minsan ay talagang hindi na natin talaga kaya at kailangan natin ng tulong mula sa ating pong mga kaibigan. Sa Job 3:11, ito pong sabi, why did I not perish at birth? No? Kilala natin si Job, no? Kung naalala po natin yung kwento ni Job. Siya po ay maganda yung buhay niya, no? Mayroon siyang 10 anak, marami siyang mga ari-arian, at meron siyang mapagmahal na asawa, no? At sabi ni Satanas na, kaya naman sumusunod si Job ay pinagpapala mo yan, sabi niya sa ating Panginoon, no? Ang sabi ng Panginoon, sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, wag mo lang kunin ang kanyang buhay, no?
So gumawa nga si Satanas. Una ay ninakaw, no, yung kanyang mga ari-arian, no, marami mga tupa, mga asno, mga kamelyo, mga baka ay talagang kinuha. No, hindi pa nakagtento si Satanas doon. Magkatipon-tipon yung kanyang mga anak, 10 iyon, na nagkakaroon ng kasiyahan ay namatay yung kanilang pong mga anak. No? Nagkaroon ng ipo-ipo yata at namatay yung kanyang mga anak. At hindi pa yon ay binigyan siya ng sakit ng kaaway. At siya po ay nagkasakit na hindi lang basta lagnat o trangkaso, kundi boils. No? Ang hirap nun. Masakit na masakit po talaga. Kaya nga, nabulalas ni Job ang mga salitang ganito, "Why did I not perish at birth?" Bakit hindi pa ako namatay nung ako ay pinanganak, no, ng aking nanay? Pero sa lahat ng mga ganito, hindi po nagkasala si Job. No? Siya po ay patuloy na pumuri sa ating Panginoon. Napaka-importante po na kapag tayo may mga problema sa buhay, ay kailangan po, no, na ating pong kilalanin at ating pong isipin na ito po talaga ay mga nangyayari. No? Sabi po ng isang writer na si Glenn Close, "What mental health needs is more sunlight, more candor, and more unashamed conversation." Ang kailangan daw po pala ng malusog, no, na isipan ay sikat ng araw, ibig sabihin liwanag, no? Na higit pa na maging prangka sa mga salitaan at walang kahihiyan, no, na pag-uusap. Minsan po kasi pag tinatago po natin yung ating pong mga nararanasan, yung mga iniisip po natin, minsan hindi tuloy nagkakaroon ng solusyon dahil akala natin hanggang ganun na lamang. Kaya nga napaka-importante po na ating pong pagtuunan ng pansin ito. Sabi po ni Dan Millman, no, "You don't have to control your thoughts. You just have to stop letting them control you." No? Hindi mo naman kailangan i-control yung iyong isipan. No? Ang kailangan mo lang ay ihinto. No? Nahayaan na yung mga problema na yon ay kontrolin po tayo. Yun po pala. Kapag inilagak natin sa ating Panginoon, yung ating po mga hinaing, yung ating mga problema, ay tayo makakaranas ng kapayapaan, no, sa ating pong buhay. Napaka-importante po yan na ating pong isipin palagi ito. Okay? Yung sunod po, no, sa ating pong word, no, acronym na HOPE. Napakaganda. Open your heart with compassion. No? Buksan daw po natin ang puso natin na mayroon pong habag. No? Yung mga tao po na nahaharap sa mga depresyon ay nangangailangan po sila ng isang ligtas na lugar. No? Yung kabaitan, yung pakikinig, yung presensya ay higit pa na nakapagpapagaling kaysa sa payo. No? Tingnan po natin kung nakaranasan po nila na ligtas sila doon sa lugar na yon. No? Kung nararamdaman nila yung kabaitan po natin, kung tayo po ay nakikinig, no? At yung presensya natin ay nararanasan po nila, nararamdaman po nila. Higit pa pala yung mga bagay na yon kaysa tayo yung payo ng payo. No? Napaka-importante po na matandaan po natin na kapag tayo ay katabi ng isang tao na nadidepress, no? Huwag daw po tayong salita ng salita, kundi pakinggan po natin sila. Kailangan nila ng pangunawa. Hindi po nila kailangan ng parang pinapagalitan sila. Sabi po sa Galatians 6:2, okay? "Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ." No? Tayo daw po, dalhin po natin ang pasanin ng bawat isa. Yan. Upang sa ganon, ay matupad po natin ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Minsan kasi po, no, ay iniisip natin, okay, ikaw na bahala sa dinadala mo. No? Bahala ka dyan, kayang-kaya mo naman yan. Akala po natin nakakatulong tayo sa mga ganyan. Pero yung pala, ang kailangan po pala no ating pong mga kaibigan na mayroong mga problema ay yung ating pong pangunawa.
kailangan po natin silang unawain. Now, kung sila po ay nabibigatan, kapag tayo po ay nakinig sa kanila, para sila po ay naiibsan yung kanilang bigat. Parang pag shinare po sa atin, ay talaga pong nararanasan po nila na gumagaan ang kanila po mga kalooban. Okay? Sabi po sa Romans 12:15, rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. No? Magalak daw po tayo. Nakasama yung mga nagsasaya. Pero magluksa rin naman tayong kasama yung mga nagdadalamhati. No? Tayo po ba, mga kapatid, ay nakikiramay? No? Nararanasan po ba natin yung nararamdaman ng ibang mga tao? Ang sabi po sa atin ay wear the shoes of others so you can feel their emotions. No? Yun po pala. Kailangan po pala ay suotin po natin yung sapatos ng iba para makita po natin kung bakit talaga at paano ang kanila pong mga experience. Sabi po ni Max Lucado, people need love and support, not correction when they are in pain. No? Yan po kasi minsan, ang mga nanay, usually ganyan ang nangyayari. No? Nasaktan na yung anak, o kaya nagkamali yung anak. Siyempre, may mga ganyang pagkakataon, nagkamali. No? Sa halip na suportahan at intindihin ang mga pangyayari ng anak, patuloy pang pinapagalitan. Ito po, tandaan po natin, ang mga tao ay nangangailangan ng pagmamahal at suporta. No? Lalong-lalo na sa panahon na sila po ay nagkakaroon ng problema. No? Hindi yung pagalitan natin kapag sila po ay nasasaktan. Yan po ang ating pong tandaan. Although sabihin natin na minamahal natin sila, sinasansala natin sila dahil minamahal natin sila. Pero kailangan po nasa lugar pa rin. No? Wag daw po tayong magpapalo. Hindi po sinasabi na bawal na magpalo. Pero ilagay po natin sa lugar. No? Minsan pag galit na galit tayo, no? Palo tayo ng palo. No? Sa halip na parusa lang, hindi na parusa ang nangyayari sa atin. Torture na. Natotorture na natin yung ating pong mga anak. Sabi po ni Ian McLaren, be kind for everyone you meet is fighting. No? You know nothing about. Be kind daw po. For everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Yan. Maging mabait daw po tayo pala. Okay? Kailangan daw po pala ay lahat ng mga taong nakakasalubong natin, maging mabait po tayo. Sapagkat hindi po natin alam kung ano yung pinaglalabanan ng taong nakasalubong natin. Hindi po natin nababasa yung kanilang puso, yung kanilang isipan. Kaya kailangan po ay intindihin po natin sila. May mga time, no, nagkakamali po sila. Baka mamaya, may nasabi silang hindi maganda. Pero kailangan po nating intindihin. At letter P, point to God's promises. No? Ituro daw po natin ang mga nadidepress sa pangako ng ating Panginoong Diyos. No? Hindi po kasi palagi na ilaalis agad ng ating Panginoong Diyos yung depression. Ngunit, ipinapangako niya ang kanyang presensya. Yung kanyang kapayapaan, yung kanyang kapangyarihan, sa mamagitan po ng mga teksto sa banal na kasulatan, sa mamagitan ng mga pangako niya sa banal na kasulatan. Sa Isaiah 41:10, do not fear, I will strengthen you and I will help you. No? Ito po ay isang kataga na binanggit ng ating Panginoon. Huwag daw po tayong matakot sapagkat papalakasin tayo ng ating Panginoon at tutulungan tayo ng ating Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 1:3-4, the God of all comfort comforts us in all our troubles. No? Yung ating Panginoong Diyos na ng lahat na may kaaliwan, aaliwin po tayo sa lahat ng ating pong mga kabagabagan. Napaka-importante po na panghawakan po natin yung pangako ng ating Panginoon na ito, na He will be our comfort. Okay? Sabi po ni Charles Stanley, sa pong speaker, even when we don't feel God, He is still with us. No?
O kahit daw po pala hindi natin nararamdaman ang ating Panginoon, kasama pa rin natin siya. No? Huwag po tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang ating Panginoon ay kasama natin sa lahat ng pagkakataon. Okay? At ito po ay hindi magbabago sapagkat ito ay kanyang ipinangako. Ito ay mapanghahawakan po natin. Kaya importante po mga kaibigan, tayo po ay patuloy na magtalaga at manalig sa ating Panginoon. Sabi pa ni Elizabeth Elliot, fear is not the absence of despair. It is the means to endure it. No? Ang pananampalataya daw po pala, no? Ay hindi po ito kawalan ng mga bagay-bagay na nararanasan natin, no? O kaya kawalan ng pag-asa. Ito po ay paraan, yung ating pananampalataya, ito po ay paraan para matiis natin yung mga dumadating sa atin na mga pagsubok. Kaya nga po, patuloy na ating pong panghawakan ng salita ng ating Panginoong Diyos at siya ang magpapalakas sa atin. No? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan po ang sabi sa atin sa banal na kasulatan. Kaya nga, hindi kayo maglalakad sa isang lugar na walang ilaw. No? Dahil ano mangyayari, talagang madadapa. Kahit nga po, ikaw ay nakatira sa iyong tahanan at sa ulado mo na yung tahanan mo. No? Pag naglakad ka doon ng gabi at hindi ka nagbukas ng ilaw, ay merong pagkakataon na ikaw ay masaktan. Dahil madadapa ka o kaya babangga yung tuhod mo sa isang table o sa isang upuan. Kaya napaka-importante. Tayo ay humawak, no, sa pananampalataya at atin pong mapanugugumpayan yung mga pagsubok na dumadating sa atin. At ang pinakahuli, doon sa word natin na hope, encourage healing through help. No? Hikayatin po daw natin ang iba na gumaling sa pamamagitan po ng paghingi ng tulong. Kailangan po na tayo ay lumapit sa ating Panginoon, no? Sa ating pong spiritual, sa ating emosyonal, sa ating pong mga medical na mga pangangailangan para tayo ay tulungan na tayo po ay gumaling. Alam niyo po, kung hindi po natin aaminin na kailangan po natin ng tagapagligtas o hindi natin aaminin na tayo po ay kailangan ng gamot, kailangan natin ng doktor, no? Hindi po tayo lalapit sa kanila. Napaka-importante na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Okay? Ating pong kausapin ang iba na meron pong mas mataas na antas ng understanding, no? Humingi po tayo ng payo sa kanila. Okay? O kaya lumapit tayo sa ilan sa mga manggagamot. At siyempre, huwag nating kalimutan lumapit sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi po sa Proverbs 11:14, in the multitude of counselors, there is safety. Kaya nga, kung nais natin na tayo po ay gumaling, lumapit po tayo, no, sa mga tagapagpayo dahil alam nila yung ating pong pinagdaraanan. Naranasan na nila ito, napag-aralan na nila ito, kaya kailangan tayo ay lumapit din naman sa kanila. Sabi po sa James 5:16, confess your faults and pray for one another that you may be healed. No, ipahayag po daw natin ang ating pong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang tayo ay gumaling. Minsan, hindi po natin inaamin. Minsan, nahihiya siguro tayo. O kaya naman, ay iniisip natin na hindi naman tayo matutulungan ng iba. Napaka-importante po, mga kaibigan, na tayo ay humingi ng tulong. Tayo po ay mag-seek ng tulong ng iba. Seek help that we may be healed. Sabi po ni Rick Warren, seeking help is not a sign of weakness. It is a sign of strength and wisdom. No? Ang paghingi daw po ng tulong, hindi po ito tanda ng kahinaan. Ito po ay tanda ng lakas at karunungan. Dahil wala naman tayong magagawa kung tayo lang
sa ating sarili kung hindi talaga natin alam kung ano yung gagawin. Mas importante, mas katalinuhan kung tayo po ay hihingi ng tulong sa iba. Sabi ni Lisa TerKeurst, no? God can heal many ways, including through wise people and healthy practices. No? Ang ating Panginoon, tumutulong sa atin, tayo po ay pagalingin. Pero ang ating Panginoon, gumagamit din siya ng mga tao na maging paraan na tayo po ay pagalingin sa mamagitan po ng matatalinong tao at mga maayos na gawi. Kaya nga napaka-importante po, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Tandaan po natin, may depression, the answer is hope. H, honor the struggle. O, open your heart with compassion. P, point to God's promises and encourage healing through help. O, maaari po tayo na gumaling sa magitan po ng ating Panginoong Diyos. At marami ring mga paraan ginagamit ng ating Panginoon sa magitan po ng mga tao, sa magitan ng mga tulong ng iba, sa magitan po ng mga mababait, no, na mga binibigay na payo ng iba. Kaya naman, sa ating pong buhay, kung tayo man ay nadidepress o ibang tao ang nadidepress, tulungan po natin sila. Huwag natin sila i-judge, bagkus ilapit natin sila sa ating Panginoon, ilapit sa mga tao matatalinong makakatulong sa atin, especially yung mga espesyalista, at tayo po ay magiging daan upang maiusan at mawala yung depression ng ibang tao o mga kaibigan po natin, lalong-lalo na ang pamilya po natin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na sa pagkakataon na ito ay binigyan nyo kami ng paraan upang mapanagumpayan po namin ang depresyon sa aming pong buhay. Patuloy nawa po na magkaroon kami ng pag-asa. No? Kami po ay patuloy na igalang po namin ang mga bagay-bagay na dumadating sa amin at patuloy na magtalaga kami ng sarili namin sa inyo. Patuloy na kami ay turuan, no? At mahikayat po namin ng iba na sila rin naman ay gumaling sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at ng tulong ng mga taong inyong gagamitin. Samahan po kami sa maghapon na ito at kayo ang siyang manguna sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Inaanyayahan po namin kayo bukas na kayo ay patuloy na makinig sa ating pong programa. Muli po, magandang umaga at kayo ay pagpalain ng ating Panginoon.